Kaya nga, sagot sa ating mga tanong, pagpapatuloy natin ang ating kasaysayan, ang ating serye ng tanong ay God's wisdom for your questions. Ang sagot dyan ay si Jesus lang. Wala nang iba. Si Jesus lang ang sagot dyan. Kahit anong mga tanong niyo, yun mag-end up pagdating sa huli, i-conclude ng preacher na talaga si Jesus lang pala talaga ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Amen po mga kapatid. So ngayon, pagpapatuloy tayo sa tanong na ito. Ito po ang napatapat sa akin ng mga katanungan. Title pala ng aking message ngayon ay, have you committed the unforgivable sin? Ayan. Have you committed the unforgivable sin? At ang sinasagot po niyan ay yung tatlong tanong na. Atin ang suma na natin, sasama-samahin na natin ang sagot dito. Yung unang tanong is, what is the unforgivable sin and can I commit it? Pangalawa is, what is the blasphemy of the Holy Spirit? At ang patatlo ay, is quenching the Holy Spirit an unforgivable sin? So, sasagutin po natin yung mga katanungan na yan. At ang mga kasagutan po sa katanungan na yan ay dito po natin kukunin sa aklat, sa Bible po. Hindi tayo po gagawa ng haka-haka o kuro-kuro. Tayo po ay kukuha lahat ng mga kasagutan mula sa Biblia sa pamamagitan ng lente ng tinapos na gawa ni Jesus. Hindi na tayo basta kukuha ng sagot sa Biblia, titingnan po natin ano ang sinasabi ng finished work of Jesus Christ doon sa kasagutan na yun. Amen po mga kapatid. So, ang tanong ko rin una ay ganito. Kung ito ang tanong sa atin, ay di tayo may counter tanong naman. Tanungin natin yung tanong. If you are saved, kung talagang tunay na ligtas ka na, yan ang tanong. Pero sagutin natin ang tanong, kung talagang tunay na ligtas ka na, you cannot commit an unforgivable sin. Kung talagang tunay na ligtas ka na, hindi ka na pwede mag-commit ng unforgivable sin. Hindi na. Bakit? Kasi para ikaw ay maligtas, tanong niyo mga kapatid, para ikaw may maligtas, you must be forgiven of all your sins. Basahin niyo mga kapatid, you must be forgiven of all your sin. May natira pa? Wala na. May makukumit ka pa? Wala na. You have been forgiven of all your sins. Sabi ng Romans 3:24. Sabi din naman 2 Corinthians chapter 5 verse 21, you must be totally, para ikaw makakit sa langit, para itanggapin ng Diyos, you must be totally holy and righteous. Kung ikaw is merong sin at hindi napatawad yung sin na yun, are you totally holy and righteous? Hindi. So, dapat ikaw ay totally holy and righteous. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21. At ang sabi naman ng 2 Corinthians 5 verse 19, kung ikaw ay magkasala ulit, at ikaw ay makagawa ka ulit ng pagkakasala, di ikaw ay magiging makasalanan na naman. Ang sabi ng Biblia, you can never sin again. Kung ikaw tunay na ligtas na, in spirit, you can never sin again. Hindi ka na magkakasala. Why? Because your sin is no longer accounted to you. Nag-guess yung mga kapatid, your sin is no longer written under your name. Bagamat nagkakasala ka pa rin physically, yung soul mo ay gumagawa ng kasalanan paminsan-minsan, pero yung iyong espiritu hindi na namamarkahan ng may kasalanan pa itong espiritong ito. Wala na, sapagkat ang kasalanan mo na magagawa mo pa, na maaari mo pa magawa, ay doon na isinulat sa katawan ni Kristo sa krus 2,000 years ago. Guess yung mga kapatid, sapagkat yun ang record of our sin. The record of our sin is the body of Christ on the cross. At anong ginawa daw sa record of our sin? Anong ginawa sa record of our sin? Inalis na. Winasak na, pinunit na yung record of our sins. Kung wala ka ng record of sin, saan mapapalista ang inyong sin? Hindi sa inyo. Napalista na yan doon sa katawan ni Kristo. Kaya ikaw ay hindi na maaring masulata pa na ikaw ay may kasalanan at ikaw ay nag-commit ng unforgivable sin. Malinaw po ba mga kapatid? Naintindihan niyo po mga kapatid? Sapat na ba yung kasagutan na yung mga kapatid? Para masabi natin, we can never commit, tayong mga ligtas na, will never commit an unforgivable sin. Amen. Sagot po mga kapatid? Amen. Kasi kung hindi pa, hindi tayo tutuloy natin ang pagpipreach. Sadya naman itutuloy ko kahit naintindihan na ninyo. Dahil yun ang aking trabaho. Pero I know and I'm aware that most of you, if not all, already know the answer to this question. Tama mga kapatid?
Sa haba-haba ba naman ang pinag-aralan natin na hindi nawawala ang kaligtasan, na ikaw bago ng creation, na ikaw ay nilikhang matuwid at wala ng puspos ng katuwiran, katuwiran na same like that of Christ. Abay, ikaw ba'y magkakaroon pa ba ng unforgivable sin? Ay di kay common sense lang naman na talagang hindi na. Pero, for the sake ng mga makakapanood at hindi pala katunay na unawa, na pag-uusapan natin yan. Alam nyo, mga kapatid, you commit an unforgivable sin kung ikaw ay hindi pa Kristiyano. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, you can commit an unforgivable sin. Pag-usapan natin, mga kapatid. Balikan natin ang mga pinag-aralan natin ng mga last few weeks. Doon po sa preaching ni Pastor na insulting the Spirit of Grace. Kung kayo po may time, panoorin nyo ulit. At kayo habang nanonood, ay kayo magkakaroon muli ng mga revelation, kapahayagan habang pinapanood ninyo mga verses na mga mensaheng ito. Ang nakasulat po doon sa Hebrew chapter 10 verse 29 ay may tatlong reason kaya hindi ka maliligtas. Bakit ko naman sinabi hindi maliligtas? Kasi ang nakasulat doon sa Hebrew chapter 10 verse 29, how much more severely do you think someone deserve to be punished? Ay, ano ba yung punishment na yun? Yung ba hinagupit lang? Yung ba ikaw mamura? Hindi. Yung punishment na yun is hell. Ano, Pastor? Damnation, condemnation, pagkakasunog sa hell. At ang matindi pa dito, how much more severely, pinakasibir na parusa na ito. Ano yung pinakasibir na parusa? Yung ikaw ay tinotorch doon sa impyerno. Hindi ka lang nasa mainit na lugar. Siguro may mga acetylene torch pa doon na tinotorch ka. Tinutusta ka. Utay-utay. At wala namang katapusan. Hindi mo naman pwede sabihin, time out. At ako init na. Pakibukas ang aircon. Hindi mo pwede sabihin yun. There is no time out. That is eternal damnation, eternal punishment. Yun yung sinasabi nito. Why will a person be condemned to eternal damnation and punishment? Ito ang sagot niya. Who has trampled the Son of God underfoot? Sino ba yung Son of God na yun? Si Jesus. Napakalino na sinabi, Jesus is the Son of God. And you trampled it underfoot. Pinababa mo, pinawalang kabuluhan mo, tinapak-tapakan mo pa. Si Kristo, ano pa ang pangalawa? Who has treated as unholy things the blood of the covenant that sanctified them. Ano ba yung ginawa mo? Treated as unholy. Parang dugo din lang naman ng kambing yan, dugo din lang naman baboy, parang ganun din lang ang trato mo, walang silbi yan. Ang tingin mo, pare-parehas lang yan. Hindi mo binigyan ng kahulugan, hindi mo binigyan ng pansin, hindi mo binigyan ng importansya yung dugo. Ano ba yung ibig sabihin ng dugo? It represents the finished work of Jesus. Paano ba kasi nagkaroon ng dugo? Di ba tumaan si Kristo doon sa kanyang mapako sa krus? Kaya nagkaroon ng dugo. That represents the finished work of Jesus. Sinasabi na, baliwala naman ang ginawa ni Jesus. Hindi mahalaga sa akin ang ginawa ni Jesus. Binibigyan mo ng walang kabuluhan ang dugong ibinuhos ni Jesus para sa atin. Binibigyan mo ng walang saysay ang kabayaran sa lahat ng kasalanan. Binibigyan mo ng walang halaga ang pinakamahalagang dugo, pinakamahalagang bagay sa balat ng lupa at hindi lamang sa lupa, kundi sa buong universe. Magpakailan-kailan pa man ang dugo ni Jesus. Bakit napakahalaga nito? Dugo ng the only Son of God ito Pangatlo, who insulted the Spirit of grace? Ininsulto mo ang Espiritu ng biyaya, ininsulto mo ang Holy Spirit. You refuted the conviction of the Holy Spirit. You refused the conviction of the Holy Spirit. Tinanggihan mo ang mga pahayag, ang mga paliwanag, ang mga pagpapakita sa iyo ng banal na Espiritu. Tinanggihan mo. Sabi mo, mga kapatid, alam nyo ba, yung tatlong yan, this only points to one Kaligtasan din naman ang sinasabi niyan Kaligtasan niya, si Jesus, ang dugo at ang banal na Espiritu, kaligtasan yan. Kaya nga, itong tatlong ito, inseparable, hindi mo pwede paghiwa-hiwalayin yan Hindi mo pwede sabihin yung dalawa lang kukunin ko, i-reject ko yung isa. Alam nyo si Kristo ay hindi finish work yun. Kung siya nagpunta lamang dito, tapos umuwi na ulit sa langit. At hindi niya tinapos yung kanyang gawang dapat gagawin.
Hindi finished work yun. Wala magkakaroon ng kaligtasan doon. Kaya yung tatlong ito is inseparable. Parang yung Trinity. 3 in 1. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Laging tatlo yan. Alam niyo mga kapatid, kung gusto mo na, halimbawa, si Jesus, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala din ako sa kanyang finished work. Sinasabi mo lang yun kung walang revelation sa yung Espiritu Santo. Kailangan mo na magkaroon sa iyo ng revelation ng Espiritu Santo para masabi mo talaga, nananampalataya ka at makikita mo talaga ang kahalagahan, nakikita mo talaga epekto ng ginawa ni Kristo sa krus. Kailangan magkaroon ka ng revelation ng Holy Spirit. Kailangan magkaroon ng kapahayagan sa iyo ang banal na Espiritu Santo. You cannot have salvation nang wala ang isa doon sa tatlo na yun. Kaya meron mga tao dito na yun din naman ang message, yun din naman ang gospel, yun din naman ang evangelistic means, yun din naman ang tracts, yun din naman ang pinapakita mo. Bakit baga sila hindi naliligtas? Bakit baga hindi nila tinatanggap si Jesus? Kasi walang revelation ng Holy Spirit eh. Kaya yung tatlo na yun, mahalaga yun eh. Kaya, alam niyo po mga kapatid, parang yun yung in gaining knowledge. Hindi yung pwedeng paghiwa-hiwalin yung tatlong ito. Halimbawa, you want to gain knowledge, magbabasa ka ng libro. Yung book, that represents Jesus. The letters in the book, that represents the finished work. The Holy Spirit, that represents your eyeglass. Or the light that you need para mabasa yung book. Hindi pwedeng may book ka, may letter na nakasulat, pero wala ka naman salamin, hindi mo naman mababasa. Paano magkakaroon ng revelation sa'yo? Paano mapupunta sa'yo yung knowledge ng binabasa mo? O kaya naman walang ilaw. Paano mo maintindihan yung binabasa mo kung di mo naman makita? Kaya in the same way, it is like that. 3 in 1. Trinity yan eh. Jesus, the blood, and the Holy Spirit. In the same way, God, Father, and the Son. In the same way, ganun din yun. The book, the letter, and of course, yung revelation, the light, or the eye, salamin na kailangan mo. Gets yung mga kapatid? So you cannot sasabihin mo na, ako naman naniniwala kay Jesus. Pero lip service lang. Kapag hindi mo naintindihan yung kanyang tinapos na gawa, hindi mo ina-acknowledge na finish na yung work. Ako'y may gagawin pa rin. Ako'y may mga ganito pa rin gagawin. Tapos ikaw naman ay magpuproceed pa rin sa mga gawain mo para ma-attain yung kaligtasan. That's just lip service. Hindi ka talaga tunay na sumasampalataya kay Jesus. Kasi in order for you to understand that, kailangan magkaroon ng revelation, kapahayagan sa iyo ang banal na Espiritu. Amen mga kapatid, tutuloy natin. So, nireview lang natin ang konti mga dinaanan natin. So, alam mo mga kapatid, you cannot lose salvation na ibinigay sa iyo. Turo ni Pastor Rodel last week, our salvation is reward or gift? It's a gift. Hindi mo maaaring mawala ang bagay na binigay sa iyo, hindi mo pwedeng i-undeserve ang mga bagay na binigay sa iyo. Nung binigay sa iyo, itinanggap mo, nung ikaw ay undeserving. Undeserving ka nang tinanggap mo mga bagay na sa iyo, hindi mo ito i-maintain by becoming deserving. Ibinigay nga ito sa iyo nang undeserving ka. So you will never lose your salvation. Napag-aralan natin, even sa mga 3 weeks ago, you can never lose your salvation. Balikan nyo na din mga kapatid. Kasi nakasulat sa John chapter 5 verse 24. Very truly I tell you. Intindi nun, very truly na. Very na, truly pa. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but he crossed over from death to life. Finish na? Finish na. Nangyari na yung crossing? Yes. Kasi nag-believe kayo. Nag-cross na kayo from death into life. Hindi ito temporary crossing. Na provisionary, mag-cross ka muna, provisionary 3 months, ha? Pag hindi mo na ayos yan, ibabalik kita doon sa sa debt. Hindi ganun. Sa SM lang yun. Sa employment lang yun. Pero yung crossing over from death into life is a one-way trip and it's permanent. It is final. It is finished. Amen, mga kapatid? Have you crossed from death into life? Tanggapin nyo na ang finish work na yan. Tapos na yan. Have cross na kayo. Palagpakan nyo ang Panginoon. Hindi na kayo mababalik sa death. Nasa life na kayo. Amen mga kapatid. You have crossed from death into life.
Saan ba nanggaling kasi ang concept of unforgivable sin? Ayan, punta na tayo sa ating verse ngayon. The concept of unforgivable sin ay nanggaling yan sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32. Sabi po dito, And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men. Will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or in the age to come. Aba, nakakatakot nga naman pala. Baka ikaw ay magkasala at magkaroon ng blasphemy of the Holy Spirit. Paano ka magkakaroon ng kapatawaran? Bigyan natin ng konteksto po mga kapatid. Siyempre, babalik tayo sa chapter 12 din, sa verse 22 to 30. Alam niyo po mga kapatid, bago dun, natatandaan niyo ba na sa Lucas chapter 4 verse 18, the first time na tumayo si Jesus sa pulpito, sa sinagoga, binuksan niya yung aklat. Yun yung first time na napakita si Jesus sa sinagoga. Nagbukas siya ng aklat, binasa niya itong mga verses na ito. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me." Binabasa niya lang. "Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recovery of sight to the blind, to set the oppressed free." Tapos sinara niya yung book. Sabi niya, "This day, this scripture is fulfilled." Aba, ay nag-alma yung mga Pariseo, binasa mo lang, tapos sasabihin mo, fulfilled. Sino ka to fulfill this? Ano ba kasi binasa niya? Yung binasa niya is prophecy. Pero nung binasa niya, naging personal. Naging personal ito na word of Jesus. The scripture, the Spirit of the Lord is on me. Parang sinasabi niya sa harap nila, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, and the oppressed, set the oppressed free. At pagdating dito sa Matthew, here is now. Ano yung tingin mo na ng Pariseo? Sino ba naman itong yabang na ere? Magsasabi ng siya ay anointed. Magsasabi na, pwede nila i-contest yun. Napakadali nila i-contest. Kasi madali i-contest yung word lang. Pero here is now. He is doing. He is fulfilling the very thing na sinabi niya that He is going to do. And that is to give sight to the blind and set those who are captives free. Tignan natin yung ano pa kasi ginagawa ni Jesus doon sa verse 22. Then they brought Him a demon-possessed man who was blind. Ano yung sabi doon sa prophecy? Saan yung sinabi niya? He will set vision to the blind and mute, and Jesus healed him so that he could both talk and see. Ano siya? Mute and blind. At ano doon sa unang verse? They brought him a what? A demon-possessed. One that is captive. One that is in prison by that demonic spirit. And He set him free. He set the demon-possessed free. He gives sight to the blind. That very moment, He is fulfilling what He said. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi sa salita lamang. Sa gawa, pinatunayan ni Jesus na talagang siya ang the anointed one. Na siya talaga ang tunay na anak ng Diyos, na siya ang sinugo ng Diyos, na siya ang kordero ng Diyos, na siya ang kaligtasan, na siya ang the only Son of God, that He is the Messiah, the Christ. So now, He is doing this under the power of the Holy Spirit, by the will of the Father. Di ba will the Father yun? He is doing nothing against the will of the Father. He is doing nothing that He has seen the Father is doing. So it's the will of the Father. Ginagawa lang niya ang will ng Father. So He is doing it under the power of the Holy Spirit, showing that He is really the chosen and the prophesied Messiah. So He healed and delivered the oppressed man. So Jesus demonstrated yung katotohanan ito. And that was fulfilled in Matthew
chapter 12. And what is that? That is the irrefutable proof that He is the Messiah. Ito ang katunayan, katibayan. Wala nang makakapagpasubali pa na siya ang tunay na Messiah. Wala na. Ano yun? Paano yung ginawa? By the works of the Spirit. By the works of the Spirit. Ganon din siya nabuhay mula sa mga patay. That is the work of the Spirit. The power of the Holy Spirit is demonstrated nung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya yung pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay is a proof that He is really the Messiah. Is a proof that He is really the Son of God. Pero ano sabi ng mga Pariseyon? Ano sabi ng mga Pariseyon? No. Hindi pwede. In spite of the irrefutable proof by the power and the works of the Spirit, anong sabi ng mga Pariseyo? Hindi pwede yan. No. Hindi natin matatanggap yan. Pag natanggap natin yan, patay tayo. Screwed tayo. Patay tayo. Hindi pwede yan. So, hindi maaaring yan. Hindi maaaring Holy Spirit yan. Ituturo natin yan doon sa kabila. Ang gumawa niya na ay kadiliman. Yan ay galing sa power ni Satanas. Yun ang kanilang sinabi. Bakit nila sinabi? Because of this simple thing, they cannot and would not accept Jesus no matter what. Anong ginawa nila? Inattribute nila yung works of the Spirit doon sa works of Satan. They are blaspheming the Holy Spirit. They are blaspheming the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot din kasi tayo paminsan-minsan, bagamat tayo ay saved na, hindi tayo nang magkukumit ng unforgivable sin. Itong mga taong to, they have committed unforgivable sin. Bakit ito unforgivable? Because the only means of being forgiven, they rejected. As simple as that. Yung kapatawaran, they refuse. Paano ka mapapatawad kung yung kapatawaran ay tinanggihan mo? Diba mga kapatid? Sometimes, we attribute yung works of the Spirit sa buhay natin. Naghimala ang Panginoon, pinagaling ka, binigyan ka ng biyaya, pagkatapos, siyempre kapatid, dahil sa sipag at syaga. Anong ginagawa mo kapatid? You attributing the works of God sa buhay mo into something else. Bagamat hindi na kayo makakaroon ng blasphemy in the Holy Spirit, pero how closely related they are? Ganon din naman, ina-attribute mo naman ang gawa ni Satanas sa Diyos. Ay, kami ay na-aksidente, napahamak, nagkasakit. Ayun ay parusa ng Diyos sa amin. Ayun ay pagsubok ng Diyos sa amin. Ay, yung sa kainom ng asawa ko, nagkasakit, na ospital, parusa na siguro ng Diyos sa amin. Pagsubok na siguro ng Diyos sa amin. Alam mo kapatid, never in the Bible na makakakita ka, especially sa New Covenant, especially after Jesus has done everything for us. Nasasabihin mo, ang gusto pa rin ng Diyos ay parusahan ka para maging matino ka. Parusahan ka para magising ka. Kung ikaw ay natutulog, gigisingin ka lang ng Diyos. Hindi ka parurusahan para magising. Kung tulog ka, gigisingin ka lang. Ipakikita sa iyo ang mga salita niya. I-reveal sa iyo. Bibigyan ka ng kapahayagan, hindi ikaw parurusahan. Kaya do not attribute, ay mga nangyayari ngayon, mga sakuna, yan ay parusa na ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kung yan yung mga sakuna, yan ay nakatakdang mangyari. Yan ay paving the way for His coming. Pero kung ikaw ay Kristiyano at believer, hindi ka paparusahan ng Diyos. Sapat yan, sabi nga niya, every day is a press day to celebrate His goodness. Every day is a day of fresh love and revelation. Every day is a day of blessing and favor sa kanyang mga anak. Bakit? Because the past is the day na tayo ay niligtas ng Panginoon from this curse. So every day that we look forward is looking forward to His grace and mercy and favor and love. Amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ito. Yun yung revelation sa atin yun. At yun ang mga works of the Holy Spirit sa ating buhay, mga kapatid. So, balik tayo sa ating pagtuturo. Kaya nga, ano
Ano ang sikreto na mag-commit ng unforgivable sin? Is to reject Jesus, to reject the works of the Holy Spirit, to reject the gospel. Pero tayo mga kapatid, we have already believed. Yung unbelief of Jesus or rejection of the gospel message by the Pharisee is unforgivable sin. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 29, binasa natin kanina, how much more severely do you think someone deserves to be punished? If you reject the work of the Holy Spirit, which is para ikaw ay tanggapin mo, Panginoon, you reject it, you deserve severe punishment. Kaya mga kapatid, itong warning na ito ay hindi sa atin mga mananampalataya. These warnings are not for believers. Amen? Hindi ito para sa atin. Bakit? Because we believe. You have already believed. Paano ngayon magiging sa iyo ang unforgivable sin because of unbelief when you have already believed? We have already received the gospel and we are completely forgiven of all our sins. Amen mga kapatid. May verse naman tayo dyan. Hebrew chapter 10 verse 40 naman. For by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Again, yung being made holy is in our attitude. We are already made holy in spirit, in our standing before God. Sa harap ng Diyos tayo perfect at banal na. We are being made holy in what? Our attitude. In addition, we possess eternal life and we will never experience spiritual death. Sabi ng John chapter 5 verse 24. Very truly, ulitin ko na naman, very truly I tell you, whoever hears my word and believes in Him who sent me has eternal life and will not be judged. Ano ba sinabi doon? And you may be judged. You will not be judged. Taasan kami kapatid ng will not be judged. Yan. We will never be judged anymore. Hindi na po tayo mahuhusgahan. Hindi na tayo sasabihin, hindi na tayo sasaharap sa Bema Seat of God o Great White Throne. Sa Great White Throne, na sasabihin, may kasalanan ka, dito ka sa impyerno, ikaw ay mabuti, doon ka hindi. You will never be judged. You will never face the Great White Throne. You will only you will only face the Bema Seat of Christ, kung saan na andun reward. Reward ang ibibigay sa iyo. Amin mga kapatid. Kaya going back in Matthew chapter 12 verse 31, kaya nga in-reference ni Jesus yung act of blasphemy against the Holy Spirit, na Spirit yung not recognizing the miraculous work of God. Kaya nga yung point niya is yung every sin imaginable could be forgiven by God. Sabi doon sa verse 31, ano ba doon mga kapatid? Ayan, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven. Oh, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Kasi nga yung blasphemy against the Spirit is your act of rejecting the works of the Spirit in your life. And what is that? The revelation of Christ and His finished work. Para tanggapin mo siya. So, when they reject the Holy Spirit, they reject forgiveness. They reject forgiveness because they will not believe. We commit sin and speak sin against God, but it's forgivable as long as the ministry from the Spirit, which is to convict us of our sin and points us to Jesus, is not rejected. We will be forgiven. We will be forgiven. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, dati ako ganun eh. Ewan ko lang kayo. Nung hindi pa ako believer, galit ako sa Diyos eh. Kasi nga, nung bata pa kami, dasal ako ng dasal. Nagumaling kami sa sakit, hindi man kami nagaling. Dasal kami ng dasal doon sa bato na halos kami matulog na doon sa pagkakaluhod. Hindi naman nakurap. Hindi man na natingin sa akin. Abay, di may galit na ako. Ano naman, kami, gabi, tuwing hapon kami tinatawag ng inay para kami magrosaryo at mag-orasyon. Hirap na harap na kami mga bata, hindi naman na-respond. Pagka ako may sakit ko, yung ina-attack ako ng asma ko, natingin ako doon sa rebultong yun eh. Tinitingnan ko kung titingin sa akin eh. Ay, hindi natingin, hindi man lang naluha. Ay, ngaling-ngali ko nang batuhin minsan eh, sa hirap na. Abi, gusto ko nang mamatay eh. Dahil yung asma mo, yung hanggang dito na, yung wala ka nang may pasok na hangin. Gusto mo nang mamatay. Ay, hindi nagre-response. Ay, paano hindi magagalit sa Diyos?
Kaya, no, may galit ka sa Diyos eh. Kaya kung ano tuloy nasasabi mo sa Diyos, pero nung nangusap ang Diyos sa akin noon, nung nakilala kong gaano kamahal ni Jesus, naunawa akong ginawa niya sa akin, abay, natanggap ko eh, nakita ko ang kabanalan niya, nakita ko ang karumihan ko eh, nakita ko ang pinagiging maliit ko eh. Kaya nga, bakit ka Holy Spirit? What is the role of the Holy Spirit? Holy Spirit primary role, when it comes to unbeliever is to convict the lost of their sin. Sabi ng John chapter 16 verse 8, sabi dito, and when He comes, He will convict the world of its sin. So para sa mga unbeliever, the world of its sin and God's righteousness and of the coming judgment. How can you believe when the Holy Spirit that will convict you in believing, you refuse? Tingnan natin po paano kumilos ang Holy Spirit. Ang tandaan niyo yung sa Lucas chapter 5 verse 1, hindi ko lang kasi nailagay, sorry mga kapatid, kagabi ko lang kasi naisingit. Lucas chapter 5, pag binuksan mo sa NIV nyo, buksan nyo nga mga Bible nyo. Tayo naman, dala nyo pa ba yung makapal na aklat? Makapal na aklat ng iPad o ng Samsung? Buksan nyo sa Lucas chapter 5. Ang Lucas chapter 5, anong kita nyo yung title? Jesus calls His first disciple. Paano tinawag ni Jesus yung kanyang unang disipulo? Ha? Kayo ang bibigyan ng chance. How will you call your first disciple? Hindi ka pa kilala. Wala ka pang integrity. Hindi ka pa kilala sa lugar. Hindi pa popular ng pangalan mo. Paano ka tatawag ng disciple? Ganito ba? Pedro, sumama ka sa akin because pag sumama ka, you have the opportunity to earn 30 silver coins. O kaya, sumama ka sa akin, Pedro, sapagkat pagkasama kita, kakain ka ng isda at tinapay, unli, take out pa. Ganun ba ang calling niya? O, sumama ka sa akin, Pedro, dahil, ano pag ang mga himalang ginawa? Makakainom ka ng alak, from water, makainom ka ng alak. Ganun ba sinabi ni Jesus? O kaya nasabi siya, sumama ka sa akin, Pedro, pagkat magiging popular ka, makakatayo ka in front of the 3,000 and you will speak in front of people. O kaya sumama ka sa akin, Pedro, dahil ikaw ay magiging matapang, ngayon duwag ka, magiging matapang ka. Ganun ba? Hindi sa pamamaraan na yan. Ang ginawa ni Jesus ganito, nangangaral si Jesus. Nakakita siya ng isang bangkang kagagamit lamang ng mga mangingisda. Sumakay siya sa bangka, sabi niya sa mangingisda, pwede ka makahiram ng iyong bangka. Sige po, di nangangaral si Jesus. Sabi niya doon sa naglilinis ng net, na si Pedro, nakatatapos lamang mangingisda, pwede kang, ikaw ay kumalaot ulit, at ikas mong yung net ulit. Ikaw ay katatapos lang, kakauwi mo lamang mula sa pangingisda, at wala kang nahuli. Ang sabi mo ay, Master, we have just came back from the sea and catch nothing. But because you say so, we will do so. Ang tawag niya kay Jesus, Master. Tandaan niyo ang tawag niya? Master. Master just represents someone who is much more higher in knowledge or much more experience in something. Kaya Master. Sige, tinulak. Nagpalaot sila. Nangisda. Hinagas uli ang lambat. At nung nahagis ang lambat, at nung hinila na, ay punong-puno. Punong-puno ng isda. Punong-puno ng isda. Marami naghila doon sa lambat at nakita nila ang napakaraming huling isda. In that very moment, ano ang sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, away from me, Lord, for I am a sinful man. Ano ang nangyari sa mga oras na yun? The revelation of the Holy Spirit came into Peter. Na-reveal sa kanya ang kanyang sinfulness. How sinful he is. And how holy is the one standing in front of him. That now, he calls him Lord. In that very moment, there is a recognition of his sinfulness and the divinity of Jesus Christ. Nakita niya ang pagiging Diyos ni Jesus at ang pagiging marumi niya, kaya siya lumuhod away from me. For I am a sinful man, Lord. Ano ang sabi sa kanya ni Jesus? From now on, do not be afraid. Kumatakot. Because from now on,
you will not only catch fish, you will also catch man. You will be fishers of man. Mga kapatid, that is how the Holy Spirit na-reveal sa kanya ang kanyang pagiging makasalanan so that he will now accept his only means of salvation, the divinity of Christ. Kaya nga sinabi, do not be afraid. Ano kinatatakot ni Pedro? There is also in his heart a conviction of pending doom. Kaya nga sabi doon, when the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin. Kung ikaw ay hindi pa mamanampalataya, the revelation of Holy Spirit will reveal to you your sin, your sinfulness, your being lost. And He will reveal to you the God's holy righteousness, the divinity of Christ, your only means of salvation, and the coming judgment, the fear of wrath, the fear of coming judgment. So ganun tayo mga kapatid, when we were evangelized, ano ang dumating sa inyo? Di ba na-reveal sa inyo ang inyong pagiging makasalanan? Di ba na-reveal sa inyo ang inyong pagiging lost? Di ba na-reveal sa inyo ang pagiging walang pag-asa? At nakita mo ang pag-asa mo lamang ngayon, tunay na kabanalan na nagbubuhat kay Jesus? At nandun din yung takot na kung hindi ko tatanggapin ito, sa impyerno ako mapupunta. At dahil tinanggap ko na siya, karoon ako ng kalayaan, kagalingan at buhay na walang hanggan. Di ba? That is the work of the Holy Spirit in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon sa Banal na Espiritu Santo. The revelation of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Pwede sabihin ni Pedro na, at sino ka ito kagaling, alam na alam sa mga huli. Siguro ikaw ay dati ng mga isda. Hindi yun ang kanyang response. Ang response niya, nakita niya yung revelation ng Holy Spirit. Normal ba sa... Again, yung mga Parisayong ayaw tumanggap, even the revelation of the Holy Spirit. Tanyo ha, yung mga Parisayong ayaw, nakadestina talaga na hindi natatanggapin ito. Even the revelation of the Holy Spirit, they refuse. They insult the Holy Spirit. And in fact, attributed, gawa niyan. Hindi gawa ng Espiritu Santo yan. Gawa ng demonyo yan. Paano magkakaroon ng kaligtasan? Kaya nga, unforgivable. Kasi yung kapatawaran, hindi mo tanggapin. That is unforgivable sin. We were saved because we were convicted. We are sinful and we need the Savior that caused us to call unto the Lord and to be saved. Ngayong ikaw ay saved na, the Holy Spirit will convict you of the truth. In the same way kung paano kinonvict tayo ng Holy Spirit of the truth. Ano yung truth natin? That we are sinful and lost. In the same way, the Holy Spirit now is convicting us of the truth. What is that if you are saved? That you are made holy and righteous. Amen. Na ikaw hindi ka na i-accuse ng Holy Spirit. Alam mo, ikaw ay makasalanan pa rin. Ay, kita mong napainan ka lang na konti ng pera. Kinuha mo, siya, magnanakaw ka. Hindi kayo convict ng Holy Spirit na ganoon. Hindi kayo condemn ng Holy Spirit. In fact, ang nag-a-accuse sa iyo, sino accuser of the brethren? Si Satan, accuser of the brethren. Nagkamali ka lamang, napabigla ka ng Satan, accusen ka agad. Tamo ikaw? Ikaw ay, ang bibig mo ay walang patid. Ikaw ay bibigyan ka agad ng pangalan. May pangalan ka agad. May ka agad term sa ilalim mo. Ikaw ay si Marquez. Ikaw ay si Bungangera. Napakupit ka lamang ng konti. Ikaw ay magnanakaw. The Holy Spirit, yes, will tell us the truth. Masama yung ginawa mo. That is the truth. Pero He will never condemn us. And He will remind us of the truth. And what is the truth? You are not made for that because you are already holy and righteous. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ang conviction of the Holy Spirit is always the truth. Amen po mga kapatid. Bisa, ako guilty conscience ako, siguro Holy Spirit. Tignan mo muna, baka nga naman ka-guilty ginagawa mo. Baka nire-remind ka ng Holy Spirit ng truth. Na mali nga yan. E di respond to the Holy Spirit. Amen? So what is unforgivable sin? It is the sin of the unbelief in Jesus and His Spirit's work. It is the sin of not receiving the free gift of His grace and righteousness. It is the sin of refusing the conviction of the Holy Spirit.
So this sin cannot be forgiven because he who commits it reject the very thing that would otherwise save him. In this case, the grace of God is rendered ineffective because it is not received. Amen, mga kapatid? Kaya, the cure for all disease, medicine, meron kang cure for all disease na medicine, cannot cure the disease of the one who will not take it. Di ba mga kapatid? Meron kang medicine na cure for all disease? Ay, hindi nagaling isang tao na yon, ay siguro hindi umiinom ng gamot na cure for all disease. Kaya nga, unbelief, yung hindi pagsampalataya, ay napaka-serious. This is the most serious thing na dapat ay pinaguko natin ng pansin. Is so serious that there is no forgiveness for the sin of unbelief. Kapag ang kasalanan mo ay unbelief, wala nang kapatawaran dyan. Di ba mga kapatid? Kung ang kasalanan mo is unbelief, ay wala kang patawaran dyan. Ay, paano ka mapapatawad? Eh, ang kasalanan mo ay unbelief. Di ka mga kapatid? Nag-isyung ka ako. Is there forgiveness for the sin of unbelief? Wala. Kasi in order to be forgiven is to believe. Kaya yung blasphemy against the Holy Spirit is unbelief tramples underfoot the precious blood of Jesus Christ, despises the blood of Christ as unclean thing, as the blood of male pigs and bull. Unbelief insult the Holy Spirit. The Holy Spirit has come into the world to convict men of sin and righteousness and judgment. Unbelief wrecks the soul. Unbelief refuses the grace of God. Unbelief is arrogance and pride to the highest level. Pinakamataas na arrogance nito, yung, hindi ako naniniwala dyan. Kaya ko. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Kaya ko sa pamamagitan ko. That is the arrogance in highest level. Unbelief prizes other things more than God. Ibig sabihin, pinahahalaga mo ibang bagay kaysa sa kaligtasan. Unbelief refuses Jesus Christ, His rightful place to reign in our heart. Unbelief refuses God's diagnosis of your spiritual condition. Hindi mo tanggapin na ikaw ay makasalanan, kailangan mo ang kaligtasan. Unbelief refuses the only remedy that can cure you from sin. Ganyan ka-serious ang unbelief. Kaya nga, sabi ng 1 John chapter 5, verse 16, ito naman, next question to. Meron kasing question, what is the sin that leads to death? Kinuha yan sa 1 John chapter 5, verse 16. Sabi doon, there is a sin that leads to death. I'm not saying that you should pray about that, but there is a sin that leads into death. I am not saying that you should pray about that. Balikan natin, ha? Ano ba ang sin that leaves person in spiritual death? Unbelief. Di ba napag-usapan natin kanina? All sin is forgivable except the sin of unbelief. Because you need to believe to be forgiven. So unbelief is the sin that leads to death. Pag sinabing, I'm not saying you should pray about that. Pag sinasabing, you can pray for it. Hindi naman sinasabi kapag sinabing, hindi ka makakapanalangin para dyan, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng ipanalangin yung pag nanalangin ka, siya, nanalangin ka dyan. Siya, ikaw yung mapaparusahan. O kaya, hindi ka makakapanalangin, mamanalangin ka, hindi mo bukang bibig mo. Kasi nga, sabi, you cannot pray for that. Ay, ibig sabihin doon, you can pray for it, but will it be answered? Mabibigyan ba ng buhay yung taong unbeliever na bigyan ng buhay? Yun the sin of unbelief, death. Sabi niya, you can pray for that man to have life. Ibig sabihin, Lord, namatay po yung kaibigan ko, hindi ka kilala, papasukin mo sa kalangitan. Lord, ito pong mga taong to, kahit po hindi ka tinatanggap, bigyan mo sila ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin kaya ni Lord yung panalangin ganon? Hindi. Maririnig niya, pero sasagutin kaya niya yung panalangin na yun? Because the reason na kaya nga sila mamamatay is because they refuse life. They refuse Jesus, who is the source of life. Kung ibibigay ko sa iyo ang buhay, in spite of you refusing the life, o paano yun? Eto na nga ang buhay, si Kristo, ayaw mo nga. Tapos ngayon, tinanggihan mo, sasabihin mo, bigyan kita ng buhay? O paano yun? It will never happen. It can never happen because eto na nga opportunity.
ito na nga, binibigay ko sa'yo, ayaw mo pa. Ayos, magpe-pray mo sa akin, magkaroon ng buhay ngayon. Kaya nga, maling-mali yung magpe-pray ka sa mga tao nasa purgatorio eh. Paano mo pag-pray, tanggapin mo kahit pa ilang araw ka, manalangin dyan. Susi ni Isabel, upo ang puti, panlangin mo siya. Kung sino-sino tinatawag, pare, panlangin mo siya. Saging na putol, panlangin mo siya. Kung sino-sino, Haring David, Trono ni David, Toring Garing, Rudy Garing, magkakapatid, panlangin mo siya. Ay, walang kapararakan yun, mga kapatid. Hanggat hindi niya tinatanggap si Jesus, kahit anong panalangin mo, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi papasok sa kalangitan yan. Kasi nga yung tanging buhay na binibigay sa kanya, inayawan mo eh. Kaya yung sinasabi, that is the sin that leads to death. The sin that leads to death is the sin of unbelief. At hindi mo na mapapanalangin yan. Ang pwede mo ipanalangin, Lord, send a messenger. Kasi, how can one believe if one has not heard? And how can one hear if one is not preached? And how can one be preached if one is not sent? So pray to God, the Lord of the harvest, to send you a messenger. Yun ay pag-pray mo, Lord, send messenger to my brothers, send messenger to my sisters, send messenger to my mother. Kasi hindi ako magaling na messenger. Send me, Lord, kung ako ang gagawin mo messenger. But I need your Holy Spirit to speak to them. Pagkat kung ako lamang, ay ako'y mahampas lang ng walis. Di ba, mga kapatid? Send messenger. O kaya, send them here. Dalhin mo dito. Akayin mo dito. Be a messenger of God's will. Be a messenger of God's grace. Be a messenger of God's goodness sa bahay. Become a messenger. Amen, mga kapatid. Pero kapag yung hindi pwede pa, Lord, siya po, ibigyan mo ng buhay na walang kagamit. It will not work. Amen, mga kapatid. Yun po yun. So, what is unforgivable sin? Kaya kasi ang Panginoon sabi sa Revelation, He knocks on our door. Hindi niya, He breaks our door. He kicks our door. Hindi. He knocks on our door so that you will open. Kasi He is a gentle, kind, humble spirit. Demonyo, he grab you by the neck. But Jesus knocks on your door so that you will open and invite Him to sit with you in your supper together. Palakpakan natin ang Panginoon. At kapag pinapasok mo na siya, He will never leave you nor forsake you. He will always be with you. Amen. Amen. Hallelujah. So, the reason, recap natin ng konti, the reason they could not be forgiven is because they would never believe. Even when given all the evidence, ang conclusion pa rin nila is the opposite. Therefore, anong naghihintay sa kanila? Hopeless life in life and in death. Kaya nga, that's the only solution of God to sin sa mundo, they are treating as evil. In short, rejecting the only solution for salvation. Asan tayo? Sa ano naman? Bigyan natin ng So, in summary, mga kapatid, the unforgivable sin is the sin of unbelief. Blasphemy of the Holy Spirit is rejecting the work of the Holy Spirit sa kanila, yung matanggap ang kaligtasan. Let's enumerate something. Reason why believers cannot commit the unforgivable sin. Ito naman mga kadahilanan para tayo mga mananampalataya will never and can never commit unforgivable sin. Para sa atin ito mga kapatid. At ito naman alam na rin natin. Ulitin lang natin. Number 1, we are forgiven once and for all time. Hindi once and for all lang, tapos once and for all time, yun ibig sabihin nun. Kaya nga, sorry na lang, unforgivable sin. Hindi ka na namin makukumit. Past perfect tense and continuing effect yung forgiveness ng Panginoon sa atin. Forgiven, forgiven, forgiven. Forgiven in the past, forgiven now, forgiven in the future. Basahin natin ang verse na ito, Hebrew 10:10. And by that will, we have been sanctified in spirit through the offering of the body of Jesus Christ once and
for all. For by single offering, He has perfected forever, for all time. Wala nang napakasimple pa. Wala nang napakalinaw pa. Those who are being sanctified. Again, yung being sanctified in attitude. Ngayon, tanongin ko kayo, may nalalaan pa ba sa inyong kaparusahan kapag tumanggap ka na ng kapatawarang walang hanggan? Wala na. Walang hanggang kapatawaran, ay di walang hanggang kapatawaran. Number 2, our life is already in God's hand. O yan eh. Sino naghahawak ng buhay natin? Ang Diyos na. Anong klaseng buhay yun? Eternal life. Siya naghahawak. Sali, ako ang maghahawak. Ha? Baka kasi maiwala mo. Buti na lang siya naghahawak. Kasi kung Sali, hawakan mo yan. Yung buhay na walang hanggan na yan, bahala ka dyan. Ingatan mo, ay ipatay. Wala yan. Baka malimutan kung saan nailagay. Buti na lang siya nag-iingat. Tinago niya. Hindi lang siya nag-iingat. Dalawa pa sila ng kanyang anak. Doon pa din yung Holy Spirit. Ang maganda nun, yung buhay na walang hanggan, iniupo pa niya sa tabi niya. Sabi niya, we are seated in the heavenly realm together with Christ. Nakaupo tayo doon katabi. Yung buhay na walang hanggan, nakaupo na doon. Amen, mga kapatid. Kaya nga, paano ka magkukumit ng kasalanang walang kapatawaran? Paano mawawala? Again, meron tayong preaching last time ng ating kaligtasan ay hindi na mawawala. Paano nga mawawala? Hindi nga tayo nag-iingat. Amen, mga kapatid. Number 3, we have been sealed by the Holy Spirit again and again and again. Ito yung lagi natin napapakinggan. Sinenyuhan ka na ng Espiritu Santo. Signed, sealed, delivered, signed by the blood of Christ, sealed by the Spirit, delivered na. Hindi to be delivered pa, delivered na. Signed, sealed, and delivered. Kaya nga, ang ganda ng verse na yun, sabi sa John chapter 14, verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Isipin niyo yun. Kasama natin yung, hindi lang tayo signed, sealed, and delivered, binigyan pa tayo ng kasama para hindi tayo magkamali. Para hindi tayo mawala, para hindi tayo maligaw. Ephesians chapter 1, verse 13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth. Sinasabi, you were included in Christ when you heard the message of truth. Buti na lamang, pinakinggan mo ang message of truth. Buti na lamang, hindi mo na-reject ang truth. When you heard the message of truth, the gospel of our salvation, when you believe, buti na lamang, we believe. Because of the conviction of the Holy Spirit. Thank you, Lord. When you believe, you were marked with Him with the seal. The moment that you believe, hindi yung bukas pa, after a week pa, nang proven mo talaga na ikaw talaga ay mabait na. After a month, na proven mo talaga na ikaw ay masipag at naglilingkod sa Diyos. After a year, na proven mo talaga na ikaw ay talagang mabait na, at hindi na nagkakamali, tsaka ka lang isisil. Hindi. The moment you believe, you were given a seal. You were marked a seal. Thank you, Lord. Who is a deposit guaranteeing. Hindi lamang pala sila ito. Guarantee pa ito, resibo mo. Receive, guaranteeing our inheritance. Pagmamana tayo sa kalangitan, bibigyan tayo ng hindi lang kapraso, isang mansyon doon. Mansyon Alaba, katabi ng mansyon, ayaw ko na nakatabi kay Pastor dito naman lagi na kami magkalapit Ipapasyalan ako doon sa mansyon mo, Pastor, pagka isang araw. May inheritance ka na hindi mo pinagtrabahuhan yun. Yun ang maganda sa inheritance natin. Ang magulang natin na nagtatrabaho. Pagka kasi ikaw nagtrabaho, hindi inheritance yun. Pundar mo yun. Ang inheritance, magulang mo ang nagtrabaho. Kaya ang inheritance. Ang inheritance natin ay sa langit. Magulang natin nagtrabaho. Ama natin ang nagtrabaho. Amen. Siya ang nagtrabaho para sa atin. Tatanggapin mo na lamang. Who is this deposit guaranteeing an our inheritance until the day of redemption, to those who are God's possession. Hanggang sa dumating yung araw na tinawag niya tayo, kasi tayo ay kanyang mga pag-aari. We are possessed by God. Ako'y possessed ni Lord. I am His possession. Wala nang makakaagaw, Lord, sa possession mo. Sa possession ko, may makakaagaw. Pero sa possession ni Lord, walang makakaaga. Thank you, Lord. Buti na lamang ako'y possession. Buti na lang ako'y possess ni Lord. Thank you, Lord. And number 4,
Jude chapter 1 verse 24, the Holy Spirit keeps us saved. He keeps us saved. To Him who is able to keep you from stumbling and present you before His glorious presence without fault and with great joy. Kaya mga kapatid, wala ka ng kakayanan na mag-blaspheme sa Holy Spirit. Not only that we are changed in spirit, but He is keeping us from sinning. Paano ka mag-blaspheme? Ay yung Holy Spirit na nananahan sa'yo ang nangungusap through you. How can He blaspheme Himself? How can you say bad to the Holy Spirit when it's the Holy Spirit who wills and acts in you to do the will of God? The Holy Spirit reveals the truth to us. The Holy Spirit convicts us of righteousness. The Holy Spirit enables us to think, to desire, and to do the will of God. Kaya nga, with all this assurance, ito na ang mga guarantee, ito na ang kasiguraduhan, is there a way for a believer to commit the unforgivable sin? Ano sagot? No way! Walang pamamaraan. Paano mo gagawin yun? Paano mo gagawin yun? Hindi nga ikaw ang nakakakilos, ikaw yung bago na nilala. Ano pa? No chance! Paano mo magagawin? In the past, you must do it in the past. But you're already saved. Tapos na ang pag-asa mo. Tapos na ang opportunity mo to blaspheme against the Holy Spirit. No chance. Kaya nga, there is no possibility, impossible for us believers to commit the unforgivable sin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, last question. What about the quenching of the Holy Spirit? Lapit na tayo mga kapatid. What is the quenching of the Holy Spirit? Ito ba is unforgivable sin? Ang quenching of the Holy Spirit. Yung word na quenching, ginagamit yan ng mga magbabakal. Yung mga working with metals. Iniinit nila yung bakal, mainit na mainit. Mainit na mainit ang bakal. And then isasawsaw sa tubig o sa langis para yung init ay maglaho. Immediately. At hindi yung unti-unting paglalaho ng init. Immediately, nahupa ang init. Yun ang word na quenching. In the same way, saan ginamit itong do not quench the Holy Spirit? Ito ay ginamit sa ano ba verse to? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Ano ba kasi yung konteksto ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 19? Ito ay mga huling paalala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Love one another. Do not bite one another. Do not quench the Spirit. Kapag ka mayroong prophecy, do not ignore. Ang point niya dito, binibigyan niya ng instruction in the proper Christian living. At ang sinasabi ditong do not quench the Holy Spirit, kung ito'y patungkol doon sa blasphemy of the Holy Spirit, hindi pwede mapasama doon yan eh. Kasi ang concept ng mga believer in proper Christian conduct. And do not quench the Holy Spirit refers to do not stamp the Holy Spirit when the Holy Spirit wants to act in you. Kaya nga, kasunod doon, do not neglect prophecy. Huwag niyong kalilimutan ang mga propesya. Ibig sabihin, the work of the Holy Spirit, nangungusap sa iyo ang Holy Spirit, ginagamit ka ng Holy Spirit, kung sabihin, tumahimik ka nga Holy Spirit, eto ang gusto kong gawin eh. Pinag-aralan natin last week yung indwelling of the Holy Spirit. Ano ba yung indwelling of the Holy Spirit? It is not a question of, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, fill me. Hindi. Because the Holy Spirit is already indwelling in you. But, rather submitting yourself to be used by the Holy Spirit. The Holy Spirit is filling you. If you are fully filled by the Holy Spirit, you will let yourself be used by the Holy Spirit. Paano yan? Isang example. Ganito pala muna. Bago ang lahat. Ang Holy Spirit po ay hindi force. Hindi siya feeling. Hindi lang siya power. He is a person. Ano ba ang person? Hindi lamang taong person. When you think of a Holy Spirit, hindi mo siya ginagamitan ng pronoun na it. Kundi He. He. Hindi they, them. He. Ang He pertains to, Pastor is a He. Kuya Jerry is a He. Tatay is a He. They are a He. Tao sila na He, na may feeling, may presence, may pag-iisip, may will, may desire.
Kaya nga, pag binasa natin itong John chapter 15 verse 26, He will testify about me. Hindi niya sinabi, it will testify about me, but He. Pag sabi sa John chapter 16 verse 13 to 14, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that He will receive what He will make known to you. So, hindi to it, siya ay He. At pagkatapos sa 1 John chapter 5 verse 2 to 8, the Spirit who is true. Sabi din dito, sa chapter 8 verse 28 to 29, the Holy Spirit speaks. The Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Yung it, hindi yung Holy Spirit, yung chariot yun. Go to the chariot and stay near. Nangungusap ang Espiritu. He speaks. The Holy Spirit speaks. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, the Holy Spirit has a will. Kayo nilang magbasa. At sa Ephesians chapter 4 verse 20, the Holy Spirit has a feeling. Nasasaktan. The Holy Spirit can be grieved. Nasasaktan. The Holy Spirit is affected by the way we behave or live. Kaya nga sabi ni Ephesians chapter 4 verse 20, do not grieve the Holy Spirit with whom you were sealed for the day of redemption. And sa 2 Corinthians 13:14, the Holy Spirit can be in fellowship. We share with Him in communion. So, He can be rejected. Huwag mo muna ako samahan ng Holy Spirit dito, may papasukin lang akong bahay. Mag-iinom lang kami. You choose. But the distance from the Holy Spirit to you is only your awareness. Hindi lumalayo yung Holy Spirit. It is just an awareness. We already have the Holy Spirit when we were indwelt by the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, yung indwelling of the Holy Spirit is yung conscious ka every day, every moment, na naroon ng Holy Spirit. Let me give you an illustration. Noong ako ay binata pa, ito pinag-usapan namin kanina ng aking asawa at anak. Noong ako binata pa, noong ako bago-bago nagkakotse, ang purpose ko lagi pag may sumakay sa akin is to impress. So ang gagawin ko, ang bilis ko magpatakbo. Kaskas ako. Walang pakundangan, kumakabangga ako. Basta ako'y kaskasero. At kahit nung bago ko pang asawa si Phoebe, siya magpapatunay na, ang bilis ko magpatakbo. Kaya paborito kong si Max Verstappen Formula 1 Dahil akong bilis ko magpatakbo. Pero, habang ako'y lumalago at nagiging conscious na ang aking pasahero ay aking asawa, ang pasahero ko ay aking anak na parang mga mahal ko, I become so, timing, I become so aware. Galing na timing, no? And so careful of my driving way. Naging conscious ako kung sino yung pasahero ko. Naging conscious ako kung sino yung mapapahamak na kasama ko. In the same way, tayo ay conscious na mayroong presensya sa atin ng Holy Spirit. Hindi tayo namumuhay na tayo lang. Namumuhay tayo ng kasama ng Holy Spirit. Pag may bisita ba kayo, kayong mag-asawa, may bisita kayo sa bahay, di ba conscious kayo na huwag kayo magbabangay sa harap ng pagkain? Di ba nagiging conscious kayo, papatawarin ko muna ito. Di ba conscious kayo na gumagamit kayo ng serving spoon? Dati pag kayo ng dalawa, ay datak mo na, wala na serving spoon. Pero may bisita kayo. Conscious kayo doon sa bisita nyo. Gumagamit kayo ng serving spoon para naman sabihin kayo sibilisado. Yun ay hindi pakitang tao. Yun ay pagiging conscious, respectful of the tao, of the visitor. Hindi ka nagpapakitang tao, nagiging conscious ka lamang at respectful ng visitor mo. In the same way, the Holy Spirit is now living with us. We should be conscious of the Holy Spirit that is in us. Hindi ka lang nag-iisa, kapatid. The way you move, the way you act, the way you decide. Pag walang nakakakita, ano bang ginagawa mo? Be conscious and be aware that the Holy Spirit is with you. Because the Holy Spirit can be grieved. The Holy Spirit may nalibig. Hindi ka naman talaga iwanan ng Holy Spirit kahit nagkasala ka But the Holy Spirit can be grieved, mga kapatid. Kaya ang gagawin mo, Holy Spirit, okay lang ba?
Okay itong gagawin ko. I'm conscious, that's why I'm doing this. Kahit wala nakakakita ng tao, because I am aware of your presence in my life. And the more we grow in that awareness sa presence ng Holy Spirit, the more we will walk in victory sa buhay natin. We are already victorious. We know that. Christ has set us victorious. Christ has made that victorious. Pero sa mga decision natin, pamali-mali. Because as we grow more aware and more conscious of the Holy Spirit, we revere the Holy Spirit presence in our life. We hear Him more often. Kasi dati, sabi natin, we hear the still small voice. Narinig mo na nga yung still small voice, tinatapakan mo pa. Kinequence mo pa. But as we grow in the consciousness of the Holy Spirit, we can hear Him speak louder and louder and clearer in our life. And the more we hear Him louder, the more we hear Him clearer, the more we are less confused. The more we less mistake, the more we make less mistake, the more His will come to pass in our life. The more we'll see the victory in our life. The more we'll see the success in our life. And the more people will see that truly this is one anointed with God. Tama mga kapatid? Halakpan natin ang Panginoon. Kaya yun po yung being quenched by the Holy Spirit. You ignore the voice of the Holy Spirit. Still, small voice na nga. Nagbibingi-bingihan ka pa. That is quenching the work of the Holy Spirit. Pag sinabi ng Holy Spirit, ay mag-pray ka, meron akong message para sa'yo. Go ahead, pray. Meron nangungusap sa'yo, Holy Spirit, bigyan mo yung taong to ng ganito. Meron akong gagawin dyan. O kaya, huwag mong gawin yan. May mas magandang mangyayari kapag hindi mo ginawa. Be obedient to the small still voice para maging malakas at malinaw yung still small voice. So we must be aware that God is a person, the Holy Spirit is a person dwelling in us. In every moment, in every day, He is there. He is there. So, He grieves but He doesn't go away. He is just a whisper away. He is not a force that we can get sa mga revival meeting. He is a person being that dwell in us. He has a feeling that can be grieved. He has a will that can be resisted. He has a voice that can be ignored. He has a desire, fellowship that can be rejected. Amen, mga kapatid. So in summary, mga kapatid, the unforgivable sin is the blasphemy of the Holy Spirit is what? Rejecting the person and the work of Jesus Christ, or very short, unbelief. Likewise, the sin unto death is unbelief in the gospel. And believer cannot commit the sin because we have already been completely forgiven of all our sin for all time. Hallelujah. Thank you, Lord. So, anong takeaway natin, mga kapatid? Sagutin na lang natin yung tanong na, so, have you committed the unforgivable sin? Ang sagot, no. No. Instead, you are in fact forgiven forever. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Dahil nung una mo kaming tinawag po, Panginoon, nireveal mo sa amin through the Holy Spirit ang katotohanan ng aming kasalanan, na iyong kadakilaan, na kailangan ka namin upang magkaroon kami ng kaligtasan. And because of the Holy Spirit, we were, Lord God, given this revelation, kapahayagan, at tinanggap ka namin din. And because of, Lord, we have accepted you, Lord God, as our Lord and Savior. You have promised so many things to us. We will never commit the sin of, the unforgivable sin of unbelief. Thank you, Lord. Ikaw, kapatid, kung nanonood ka ngayon sa sandaling ito, the Lord is speaking to you through the Holy Spirit. That He is the only way, the truth, and the life. And that you are so far and so wicked, kahit sabi mo mabait at mabuti ka, hindi ka pa rin makakaabot sa pamantayan ng Diyos ng kaligtasan. And because of that, you deserve judgment in Him. Pero ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin,
that He gave His only Son para sa atin, that whosoever believe in Him will have eternal life and will live forever and will not die in eternal hell. Because He has already given His life for us on the cross. He has shed His blood that cleanses us from all sin. Believe, accept, repent from your sin, repent from the sin of unbelieving, but change your mind and focus on the forgiveness that Christ is offering to you. Tanggapin mo ang kapatawaran na inaalok sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po yung isang makasalanan. Salamat na lamang po, Panginoon, na namatay ka sa krus para sa akin at nagbayad ng aking lahat ng kasalanan. At dahil sa pagbabayad mong yan, namatay din ang maruming ako, ang maruming kong pagkatao, ang maruming nilikha noong una. The sinful me died with you on the cross. At nung nabuhay ka mula sa iyong kamatayan, after 3 days, nabuhay din kasama ang bago nilikha mo. Ang bago nilalang, nakahawig mo sa katuwiran at kabanalan. Ang bagong ako na nilikha mo na may kabanalan. Salamat po, Panginoon, na ako ngayon ay ligtas at mabubuhay nang walang hanggan nakasama mo sa kaharian. Salamat po that I will never commit an unforgivable sin because you have already forgiven me. We give you thanks, we give you praise in Jesus' name. Amen.